guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Union Drone. Alam ko nakita niyo na tong lugar na to. Dito nag-pick up si Daddy. And 4 years ago may vlog ako neto, pero low quality pa ang video natin ngayon. Kaya ngayon kasama ko nga pala si Kiarap. Tatrasan dito. Ewan ko kung gusto ko atras si Kiarap, kaya madilim pa medyo malabo mata ni Kiarap. And para mapabilis kami na ang ako na mag-atras para mabilis kasi marami pa kami ready namin yung damage is yung plastic, tapos yung tire para siya nakabalot yung loaded. Makikita nyo na lang mamaya. Pupunta ka na doon? Sabay shipping. Diyan sa pagpasok mo dyan, yung blue na yan, may pintuan dyan sa right. Tumagano ka pala, reflector. Yan. Hindi na siguro. Depende kung sa kami atras kasi may 3 bay dito pintuan yan. 1, 2, 3. And meron isa doon siguro pag mag-unload. Bali gaganon lang to. Iiwasan lang tong truck na nakapark dito. Yan. Pupunta na doon sa shipping office. And ito, nag-waiting lang tayo dito sa gilid. Ito yung kalsada. Yan. Ayan yung kalsada natin. Nandito tayo ngayon sa Union Drone. And yun na ulit ako nakapag-vlog kasi busy, marami akong ginagawa. And yan ang trailer natin. Medyo mahirap lang to kargahan tong trailer na to kasi di-adjust to. Yan o. Yan o. Nya-adjust, tas limitado lang. Pagdating dito, hindi na siya pwede. Dahil stopper yan eh. Hanggang dito lang yan eh. Oh. Ito, hanggang dyan lang. Hindi na pwede hanggang dito. Kaya ang hirap pag yung load nandito, wala kang, kailangan may portable strap ka. Ganon din. Ito, dito banda, hindi na-adjust. Tapos ito, adjust ano. Na-adjust siya. Ito lang mahirap pagdating dito banda sa gulong, yung load. Ang hirap. Ito, inad na lang to ng Kelsey. Kasi pagdating dito, kasi mas marami nakakarga dito sa likod. Inad to. Yan, dati wala to eh. Ngayon, nag-add na. Ayan ang ating trailer ngayon. And one side lang siya, lahat ng strap ng lock nandito, magkabilang side. Ayun, so yun guys, di namin ma-atras to ng 2 B-train sa loob ng bay kasi malamig. Kailangan daw putulin. Puputulin po eh, no? Ayun guys, puputol muna kami. Di ba kasi yung 2 B-train? Hindi, labas ang ulo niyan eh. Mahaba to eh. Hindi kasama yung ulo. Kaya yung 2 trailer. Magpuputol ng trailer o? Hindi yung puputulin. Kaya yung trailer 2 sa loob. Oo, kaya. Kala ko puputulin yung ano. Hindi pala. Yung ulo lang. Kasi yung ulo yung lalabas. Hindi pala guys. Mali ako nung naisip. Kasi hindi pa ako nakapick up dito ng winter eh. Kaya lamig yata yung ano. Okay. Now, makikita niya sa side mirror. Tayo mag-atras. Medyo mahirap lang i-atras yung ganto, lalo na pag may humps, dahil putol yung ano natin, putol yung, parang napuputol yung ano, yung itsura ng trailer sa ano. Bali hindi mo siya makukuha agad ng isang atrasan. Lalo na kapag yung ano mo, hindi straight talaga. Kasi hindi may straight dahil may building dito sa harap namin.
pang gamit tayo sa likod. Mm. So yun guys, magpuputol na muna kami. So, okay. Puputulin namin to. Oh, ito. Lakas ng hangin ngayon dito guys. Kaya talagang dapat pinuputol. Abante ko na muna. Ngayon, nilalatag na natin yung mga damage guys. Ito mga damage natin. Yung basang-bas. Lagyan mo ng 1.5 foot. Siguro 1.5 foot. Ayan, sakto siguro to. Ito. Hindi, dito lang to. Tapos yung bakal hanggang dito. Ayan. Para yung bakal hindi sasagad. Yung. Ready na namin ang mga kahoy namin. And yun. Yung tarp naman. Ay, strap muna pala. Lahat ng wheels na dyan. Kasi, ano natin, papaikot. Oh, panginit na. Ang bigat. Basang-basa yung tarp. Basa oh. Yan, para yung ano niyan, yung tali, naka-press down. Morning, sir. Setting up, let me know what's going on it yet. Yeah. How many feet? Okay, so you got 3 drops, okay? Firesteel Saskatoon, Russell Regina, and Firesteel Regina. Mm-hmm. What's your first drop to last? My first drop is this one. This one here? And then second, I guess, is this? Yeah. Last is that. Yeah. So then on the front, you'll have 20 feet. And then, okay, so on the front, you'll have all 20 feet. Mm-hmm. And then on the back, you're going to have 24 feet and 20 feet. And the 12-footer, but I put that on top. Mm-hmm. So this customer here, they want the bundles staggered so they can pick it up on the end. Mm-hmm. So I'm going to have to like, one bundle will have to be a little further back, the other one will have to be a little further up. Yeah, sure. Okay, so make sure you put the dunnage not too far apart so that I can stagger it. Mm-hmm. So it'll be easier to put that on. Yeah, so then on the top you want to put the dunnage 18 feet. Mm-hmm. 18 feet. 18 feet. And then on the front you can put like 18 feet as well, pretty much. Mm-hmm. You have 20 feet on the floor too. Alright? Okay. So you set the tarp up for 20 feet here, you set the tarp up for 24
Okay, yeah. Forfeit dapat ang ano dito. Pag 24, forfeit, sabi ni Daddy, di ba? Unahin mo na natin sa likod. Ano daw may ilalatan? Itong harap, nag-yelo. Apaka mo yung damage para hindi gumalaw. How far back are you putting the bundle? 1.5. 1.5? Yeah, 1.5 foot from I will put space. It's all 20 feet? Okay, if it's overweight, I can't fix it. Because You do a foot back off center, right? because I will give space 4 feet on the front and 1.5 foot at the back. Okay. As long as it works, because I can't move it after it's loaded. Normally I would do 3 feet, but if you want to do 1.5, you do 1.5. Okay, maybe I will fix this first, then I will let you know while I'm thinking what to do. Yeah, you just go 1 foot off center for the bundle, right? So if you want to do 1.5, you do 1.5, but so the bundle's going to be here. Yeah. Okay. Once you have to stagger it, I'm going to have to go further up and further back. Maybe just put this up a little more, and then go do 1.5. But I'm going to have to go a half a foot up and half a foot back. Okay. Di baliktad. Mapupunta. Yan. Ito yung nasa kaliwa mo, papunta mong kanan. Kasi basa eh. Iikot, mababasa yung mababasa yung ito pag ganun ba. Para yung hindi mababasa yung yung basa na sa ilalim. Yan. So yun guys, tapos na namin na ilatag to. Yan kita nyo, ito yung dali siya sa ilalim. Tapos yung tarp, tapos plastic. Sige, harap ba natin mo? Yan. Tapos ito 1.5 foot dito. Hanggang dito lang yung bakal. Magkakarga na kami. Grabe init dito sa loob. Wala kang reflector. Oo nga, hindi naman nata kailangan kasi hindi. Grabe. Ito na, nailatag na namin. Oop. Nakadoble ba? Mahaba. Kaya kinukuha na guys yung load namin. Ayan. Nakikita niyo yung crane na yan. So ayun guys, yung napapansin niyo yung camera ko nagkulay green, yun nagloloko na po siya dahil sobrang init sa loob at yung operator nagkamalin ng estimated kung paano ikakarga yung load, kaya ina-adjust namin yung kahoy sa ilalim, napakahirap ayusin dahil yung front namin is 24 feet yung inayos namin, then 20 feet yung sa pop trailer, kaya in-adjust namin, ginawa namin pang 20 feet yung harap, then pang 24 yung likod. Nalobat na rin pala yung ating mic, kaya ito wala akong boses, kaya yun tinuturo ko yung unang load na babagsak din sunod dito. Yan inayos tayo, pawis-pawis si Kuya Harap po. So yun guys, break time na muna kami dahil nag break time yung operator, and kami ni Kuya Harap ay magbe-break time na rin. Yun nagsayang na rin si Kuya Harap sa to. Medyo matagal-tagal pa yun kasi marami-rami pa yung load na ikakarga dun sa load namin. Ngayon yung pala, doon, nag-unload sila dun. Start muna natin, malamig. So yun guys, ito na yung load namin, okay na. Tarakitin natin. Ito yung load namin sa Regina Albert. Ito yung load namin dito sa lead.
Ito yung unang kinarga. And tapos na daw to. And titingnan ko lang kung nasan yung load dito. Dahil ako yung rapid check ko lang. Regina, Saskatoon, 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 Regina, Regina, Regina. Shoutout nga pala sa girlfriend ko, happy anniversary. I love you. Napakaganda si Stephanie. Ayan guys, i-tatarp na namin, ipa-plastic na namin. Ganto siya. Bali ang nakalagay dito, Regina Russell Metal Bar Steel Halo sa Saskatoon. Sumabit. Bali, ito yung palatandaan na nilagay ko. Ikita yung kahoy na to. Tingnan nyo. Pantay ang pag inangat ko. Sakto yan dito. Hindi siya ano. Bali, ang palatandaan. Okay, yan na. Nakabalot na siya ng ganyan. Ngayon, itatarp namin. Tingnan nyo. Wait lang guys. So yun guys, ito naman kung nakikita nyo, ito yung lock. Ito yung lock, tapos nandito yung hook. Eh wala naman, ang gagawin namin, ihahagis ko to dun sa kabila, tapos yung kabila ihahagis dito para nakatali yung itong, yun o yun, naka-rough siya. Ihahagis ko sa'yo to. Sige. Yan, ganyan, nakarap siya. Saan to? Sa pangalawa? Sige. Kabalutot ba? Straight sa akin eh. Yan, ganyan siya guys. Yung pagkatali niya, kasi tatali yan dun sa load. Para yung pagtali niya, pa-push down. Kapag kabilang way nyo naman siya, pag yung kabilang way ng strap ang ginawa nyo, pa-push siya pataas. Parang ganon. Pa-compress siya pataas. Parang pa ganon. Hindi katulad na ito, yung gantong klaseng strap. Pa-wrap siya pero pa-push down. Hindi siya pa-push sa middle. Kasi may isang klase ng pag-strap eh. Yung isang way naman. Yun naman yung kapag hinigpitan mo, pa-push siya sa gitna. Gumigitna talaga yung load. Dito hindi siya gigitna yung load kasi marami yan eh. Dalawang patong siya eh. Bali kapag nag-wrap to, ano siya, magra-wrap siya, maghihigpit siya ng nakayaka pero pa-push down. Yan ang tulad na ito yung hook. Ito yung hook, ibabato ko sa kabila. Babato ka. Iwas mo sa istrapan. Hindi mo higpit. So yun guys, ganyan siya. Nakatali siya payakap pero pa-push down. Hindi siya nakatali payakap na pa-compress sa gitna. Yan, magandang klaseng strap. Pa-push down siya. At
tinatawag din tong belly wrap. No, nag-aama sila si Kuya Rap, oh. Sa mukha. Sa leeg kasi ka. Sa leg lang yung pwersa. Ayan, para yung push down niya, yung strap niya push down. May klase, yung iba nito, yung ibang paghigpit, yung iba, parang pa-compress sa gitna. Ito maganda to eh. Dito muna, sa ano muna lahat. Para push down siya. Kasi kung inuna natin, kung ginawa natin yung isa, iba naman yan yung ano. Ayan o, pababa siya. Sila naman commission eh. Ano lang hawak ko eh. Ano lang eh, remote lang. Baba eh. Sa trabaho ko guys, hindi pa pwede yung mahina na to. Ako, payat lang ako pero pati ano to, malakas to. Namatay na. Hindi, ano yan? Buong katawan dapat ang gamit. Mahirap lang higpitan to yun, no? Sinasabi. Paano itsura kapag ano, nag-higpit? Kasi pag hindi ka gumanon, hindi mo mahigpitan. Dagdagan na lang natin yung mamaya, yung puro labas na. Yan, so yun guys, abangin nyo lang, tingnan nyo na lang yung pagtapos nito. Papakita namin sa inyo yung kabuuhan, tapos yung kung tama ba yung timbang. Pero hindi kami sure kung tama ba kasi walang truck eh. Yung ano, nakababa yung hangin namin sa trailer parehas. Kaya mamaya namin malalaman kung okay ba yung timbang namin. Let's go. So yun guys, habang iniigpitan ni Kierap yung pop, nandun si Kierap eh. Yan o, yung pop. Tapos na wrap na namin lahat. Nalagyan na namin yung strap. Ito yung belly. Ito yung sa hindi belly na nasa labas lang siya yung Kierap. Iniigpitan niya. Then ako maglalagay ako ng stopper. Ito stopper ang tawag dito. Ang ginagamit sa stopper, itong binder tapos yung chain dito. Ayan na, naluwagan ko na ngayon. Ready ko na yung chain. Ito yung chain. Ito. Nataakit lang ako sa ibabaw. Purpose ng stopper nito ay kapag na full stop ka na hindi mo inaasahan. Vlog ka pala. Hi vlog! Vlog! Saan kaya ito? Bigyan ng isa eh. Unahin yung maba. Sarap yung maba. Diyan pa ganito niya. Yes, si Erap naman na magkakabit ng stopper natin sa likod. Lalagay lang natin itong damage. Yung camera pupunta yun doon.
Si vlogger. Hindi, taas mo. Ariyo po. Maging vlogger? Kailangan hawak mo yung camera lagi. Yung palit ka na, kailangan atuto pa yung camera. Okay lang, basta may pamapanak dito. Puputi. Tatabi niya. Yan. Mahirap lang guys yung kahoy. Napakabigat. Dahil basa. Parang 40 kilos ato, 30 kilos yung kahoy, no? Baka hindi mo na maligit tayo. Ganyan siya. Ayun. At kayo mga komportabling pwesto na madali mo hihigpitan, madali mo rin tatanggalin. Pero hindi ako komportable. Parang hindi humigpit ah. Hindi ang bagay lang. Yan na, humigpit na. Kaliwa ka dapat kasi yung ano mo sa kabila. Nila kaliwa. Dapat talaga nandito yung ano. Maipit yung kamay mo. Baliktad tayo lagay ko ng ano. Baliktad. Ratchet. Kanan ka pala, di pa nakaliwete. Yun. Ngayon guys, ang gagawin na lang namin, i-hook namin yung load gamit yung truck namin na nandun sa labas. Tapos, after neto, pag tumakbo kami dun sa labas, siguro mga 30 minutes o 1 hour, higpitan namin ulit to. Dahil itong load na to, napaka-delikado, oily siya. Tapos, yun nga, oily, napakarami, kumpulan, lahat ng strap nandito sa labas. Kaya, tapos lumuluwag to. Hanggang makarating kahit 2 days ka na nagbabiyahe. Ito sa experience. 2 days na kami nagbabiyahe, hinihigpitan pa rin namin to. Walang tigil na paghigpit hanggang dumating kami doon sa deliveran namin. Ito, lumuwag na agad oh. Hinigpitan na nga yan ng todo no? Lumuluwag to kasi umaabante, gumagalaw to. Ayun oh. Kanina sobrang higpit niya. Nung dinagdag namin to, lumuwag. Ayun. Every 2 hours, pag ganito ang load nyo, naka-wrap na bakal, every 2 hours talaga, ano nyo, i-secure nyo, or ano nyo, i-retight nyo. Oh, ayun oh. Wala nang lakas eh. Wala nang lakas. Doon pa lang, gusto yung papo. Ang dami pa ulit. Mamaya na yan, ipitan muna natin. Ay, iyok natin ano. Wala. Pahinga muna. Oh? Ayun oh. Lahat yung mahigpit na yan guys ha. Oh, yan yung belly, yan yung inuna natin no? Kanina todo persa na tayo, ngayon pupersahin ulit. Kanina kasi hinigpitan namin, yan yung unang hinigpitan namin yung belly. Todo bigay na kami ng persa namin. Ngayon maluwag pa rin. Ayun oh. Hindi siya nakakontento guys. Parang DJ at Catherine. Ay! Ay, naman yan. Ayun.
na yan. Yan. I-hook na lang namin yung trailer. At doon namin malalaman kung gano'n ba kabigat to. Pero sabi naman nung nag-load, 46,000 pounds ang nandito. 46. Ito lang, 46,000 pounds. Tapos yon nasa 45,000 pounds. ano lang, 1,000 pounds lang ang difference. And sana Lahat ng bigat na nandito wag dun sa likod kasi parang napakalaki nun, no? Diba? Ito napakaliit lang. Pero malalaman natin. Let's go. So yun guys, nakuha na natin yung ating bills. Yan, 3 bills to. At nadami akong pinirmahan. Nahook na pala ni Kiarap, di ko na videohan. Yan, pumapasok yung hangin din sa loob. Kailangan medyo mabilis namin tong i-hook para makalabas na rin kami. Yan, nahook na ni Kiarap. And yan mo yung red line. Iangat ko to. Ay, tumama. Yun lang ang mahirap guys, hindi namin napansin. Yun o. Hindi naman. Kailangan i-adjust. Mamaya mo naigbitan. Tiyuro mo muna. Yeah. Yun. Tigas. Ang hirap kasi sa legs ha. Bumababa yung trailer, oh. Masyado mataas. Sakto lang naman no. Kaya mo eh. Binaba natin. May hangin ba? Ha? Yung truck may hangin. Bakit tumaas eh? Kaya mo. Ayan. Sana natin yung hangin. Ngayon, malalaman natin kung anong gauge na ito. Ano bang gauge natin una? State 72. 6872? Pero di ko alam to. Bagay to eh. Ano na eh? Switch lang tayo dito eh. Okay, malalaman natin maya-maya guys. Balikan natin. Let's go. Kaya check muna ni Kiarap yung hangin sa loob kung puno na ba. Ano na, tapos 60. 60 lang dito sa ano natin. Sakto, 60. Naka-ano na, off yung regen. Ito yun nga. Ipakita natin sa ating... Yan yung gauge namin. Sakto lang yung bigat. And titingnan ko dito sa likod. Kaso ba, maiwan ko yung ano ko. Jacket ko. Okay. Ang gauge natin dito ay 71, 72, mga ganon. And hindi ko alam kung anong gauge nito pero sa the way namin niload to, matagal ko lang niload to, nakalimutan ko lang, tinawagan namin si daddy, nagpag-gauge kami. And sa tingin ko all goods naman kasi 72 dito 75 yun, kasi hindi accurate yung mga gauge namin. Kaya yun, tatakbo na kami, tapos na kami dito. And yun, hanggang dito na lang siguro muna ang ating mga video. And salamat sa panonood nyo, pagsubaybay nyo at sa pag-aantay nyo ng mga video ko. And sa susunod na lang siguro ulit kita-kits tayo, more upload pa sa ating YouTube channel. So yun nga, paalam ka na.
Huwag nyo kalimutan na mag-follow sa Stay Positive sa page niya. Ayun guys, peace out.